Paging ang revelasyon na ibinunyag ni Sara Diskaya matapos niyang magkumpisal sa publiko. Ayon sa ulat, diretsahang binulgar ni Jinggoy Estrada ang umano'y malaking scam na naganap sa Bulacan na nagdulot ng pagkabigla at galit sa maraming residente at netizens. Sa kanyang pag-amin, sinabi ni Sara Diskaya ang kabuang ng modus operandi na scam na kinasasangkutan umano ng ilang lokal na opisyal at pribadong sektor sa Bulacan. Ayon kay Jinggoy, may malaking pondo na nawala o naredirekta sa hindi tamang paraan na nagdulot ng pinsala sa mga programa at proyekto ng bayan. Mariing nanawagan si Jinggoy at Sara na panagutin ang mga sangkot at ibalik ang pera sa taong bayan. Habang patuloy ang investigasyon ng mga otoridad, umani na ng iba't ibang reaksyon ng publiko. Maraming netizens ang humihiling ng mabilis na aksyon laban sa mga sangkot sa scam. Ang tanong ngayon, makakamit ba ng Bulacan ang hustisya at may babalik ang tiwala ng tao sa lokal na pamahalaan? At yun nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at ihit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita dito lamang sa tunay na boses ng masa. Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for bidding? Turo mo na. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun mga pala. Sino ang mga district engineer na napaanin mo? din. Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong ko, wala naman ako sinasabi siya kung nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Una, Sino nga? Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna. Sino pa? DE ng Bulacan. Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Ngayon na nga, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Rekta na ho tayo sa pagtatanong nitong si Senator Jinggoy Estrada dyan sa nagaganap na hearing sa Blue Ribbon Committee. Kaugnay pa rin ho sa mga maaanomalyang flood control project. Pero bago ho lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. 972,960 subscriber na ho tayo. Konting push na lang at magna 980 sana bago matapos ang September mag 980 na ho sa ito, rekta na ho tayo. Senator Jinggoy, pasok! Thank you, Mr. Chair. Before that, marami nagre-request kasi I lost track of those contractors present here today. Comsec, can you please mention who are those contractors present here today? Yan. Merong wawaw dyan. Yan. Mr. Chair, point of information with the indulgence of the SP Pro Temp while we're waiting for the visuals. Okay. Pinag-uusapan kasi just now, no, na yung claim na nag-divest sa kumpanya ang pamilyang Diskaya, who by the way, pinangalanan ng Philippine Center for Investigative Journalism na King and Queen of Flood Control Projects dahil sa kanilang extravagant lifestyle. We have information na listed pa nga bilang beneficial owners sa disclosure ng St. Timothy. Yun na nga po, si Maria Roma Angeline Diskaya Rimando. So, they are still connected to those companies, Mr. Chair and SP Pro Temp. Bukod pa po sa idadagdag ko pang information mamaya, kaugnay ng interpellation ni Minority Leader, na hindi totoong nag-divest at kung nag-divest man allegedly, hindi pa nila ginagawa yung iba pang mga requirements doon vis-a-vis, for example, the Securities and Exchange Commission. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Noted, Senator Risa. Maybe Proceed. we can ask the Comsec to mention those Comsec, contractors present here today. Can you repeat the names of the listed contractors present today? Yes, Your Honor. Mr. Alex Abelido, President, Legacy Construction Corporation. Ms. Cesara Rowena Diskaya, President, Alpha and Omega General Contractor Development Corporation. Ms. Maria Roma Angeline Rimando, Owner Manager, St. Timothy Construction Corporation. Mr. Alan Kirante,
owner proprietor QM Builders, Mr. Ernie Bagao, owner proprietor EGB Construction Corporation, Mr. Eumir S. Villanueva, President Top Notch Catalyst Builders Inc., Mr. Lawrence Lubiano, President Centerways Construction and Development Inc., Ms. Aderma Angeli Alcazar, President and CEO of Sunwest Inc., Edgar S. Acosta, represented by Mr. Edsel Marbella, Mr. Wilfredo Natividad, Owner General Manager 888 Construction and Supply Inc., Mr. Romeo Miranda, President AMO Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation, Mr. Alan Arevalo, General Manager Wawaw Builders, Ms. Marjorie Samidan, President MG Samidan Construction, Mr. Luisito Tiki, President LR Tiki Builders Inc., Mr. Ryan Willie D. Uy, Proprietor Road Edge Trading and Development Services, Your Honor. Thank you. Proceed, Senator Jinggoy. Thank you. I'll just read my opening statement first before I question our resource persons. Okay, thank you, Mr. Chair. Today, we once again tackle the issue that cuts to the core of public service: corruption in government infrastructure projects. Billions of pesos have been allocated for flood control and drainage programs intended to protect lives, properties, and livelihoods from the devastating effects of typhoons and flooding. Yet, allegations of padded contracts, ghost projects, and substandard implementation now cast doubt on whether these funds truly serve their purpose. Mr. Chair, please allow me to state this for the record. Ang sabi po ng iba, wala raw po akong karapatan na magtanong, magalit, o manindigan laban sa isyu ng korupsyon. My life and struggles are an open book. Pero ni minsan, hindi ako tumalikod sa kahit anong akusasyon o paratang laban sa akin. Hinarap ko hindi lamang kaso, kundi ang kaparusahan. At sa huli, ay napatunayan na wala po akong sala. This investigation is not about me. Huwag niyo pong ilihis ang issue. Sa ngayon, wala ni isang tao ang umaamin. Walang gustong managot. At kung pwede, lahat ay magpapalusot. This investigation is about transparency and accountability. Kung wala kayong kasalanan, magsabi kayo ng totoo, dahil kung hindi, sinisiguro ko na mananagot kayo hindi lamang sa batas at sa Senado, kundi sa taong bayan. Mr. Chair, if I may continue. Tapos na yung 5 minutes mo. May opening ka pa kasi. O sige, News pagbibigyan report. kita. Madam Diskaya, Sarah, it is common knowledge that you own 9 companies, namely St. Gerard, St. Timothy, Alpha and Omega, Elite General Contractor and Development Corporation, St. Matthew, Great Pacific Builders, YPR General Contractor, Amethyst Horizon Builders, and Waymaker OPC. Am I correct? Yes po. Hanggang ngayon, up to now, you own these 9 construction companies? Yes po. All right. Since you started securing contracts from the DPWH, since kailan kayo nag-umpisa? 2012? DPWH? Yes. Yes po, 2012. Pag-usapan muna natin yung 2022 hanggang 2025. Ilan na po yung naging projects nyo sa DPWH? Marami na po. Ilan nga? I don't have Mahigit the figure. 400? Mahigit 500? Within the span of 3 years. I don't have the figures po. Estimate lang po, ballpark Give me a figure. ballpark figure.
Siguro po, mga 400, ganun. I'm not Siguro. I'm really not sure. Okay. I don't have the figures with me. Sa loob, sa bawat taon, ilang bidding ang sinasalihan mo? Marami po kaming sinasalihan na bidding. All flood control projects? No po. Ano pa yung mga projects? Buildings, kalsada, Nationwide or only in Metro Manila? nationwide po. Nationwide. All right. Pero yung bulk ng mga projects na award sa ng DPWH, mostly sa Metro Manila. Am I correct? Hindi po, sa probinsya po. Sa iba-ibang lugar. No, the bulk of your contracts. Here in Metro Manila? No po, outside Metro Manila ang Where marami. outside? Where outside of Metro Manila? We have in Romblon, Cebu, Bohol, Bacolod, Zamboanga. Hindi naman po kami namimili ng lugar. Migos Project? Yan. Wala po. Sigurado ka? Natanong. Opo, Kaya nanood definitely. ka dahil pag meron kami ma-discover na may ghost project, pakukulong kita rito. Minimum totoo. Wala po talaga. Meron ka mga pictures na lahat ng mga proyekto ginawa mo? Yes po, Nasaan? meron po kami. Lahat ng mga 400 projects, meron kang litrato? Yes po. O i-submit mo rito sa committee. Okay po. Okay. Sa mga bidding na sinasalihan mo ng mga kumpanya mo, itong siyam na kumpanya, ilang beses kayo nanalo? At ilang beses, kung natatalo rin kayo sa Actually, bidding, I ilang don't beses kayo have the natatalo? actual figures, pero sa napanalunan, very minimal lang po talaga, mga 2%. Pero ang dami namin projects po na sinasalihan na bidding. So, sa loob ng isang taon, pag nagbibidding isang kumpanya mo, halimbawa itong ano ba yun? Yung Alpha Phi Omega, ilang beses kayo nagbid sa isang taon at ilang beses kayo nanalo? Madami po kaming sinasali. I really don't have the figures right now, You know, but I if can... you come here, you have to come Ay, nako. here prepared. Yes You do po. not come here Totoo ba? unprepared. Nagpunta Alam mo, ka pa. natatanungin ka eh. Ikaw sikat na contractor, papa-interview ka. Oh. You have to come here prepared. Nanto ko. Your Honor, I am prepared for the flood control projects that you are mentioning. I have the statistics of how many I bidded and how many I lost and how many I won. Okay, you mentioned it to us right now. Hindi dapat limited sa flood control lang. Nandiyan ka na rin lang naman. Ilabas mo na lahat. Pati yung mga hindi flood control, pati kalsada na ginawa nyo na maya-maya ginagawa na naman. Tokwa. You are asking her to relate the 400. No. Parang mahirap naman yata. Hindi. 400. In 2022, I bidded for 491 projects. My goodness. This is Dami just yan. for the flood control, Your Honor. How many projects for 491. 191. 491. I joined the bidding. Po. Oh. This is in 2022. I only got 71 projects from the 491 na sinali. Only 71. Oh, grabe naman. Ang konti naman nung 71 project, madam. Ko po. Bihira, 71 oo. only. How many companies? Only. This is just for Alpha and Omega Oh, po. what about the other Oh, my companies? What about the other 8 remaining companies that you I own? don't have the statistics Oh. for that because I was only called as Alpha Wait, and Omega. You admitted earlier when I asked you if you own these 9 companies and you answered in the affirmative. Right now I'm asking you kung ilan yung 71 flood control projects na napanalunan ninyo. Now you're only speaking in behalf of Alpha Phi Omega. Eh kanina sinabi mo ikaw may-ari ng Siam. Why can't you answer in behalf of the 8 remaining companies? Kasi po, yari. yun lang yung na-prepare po namin for today's hearing. Oh, what about the representative of the other construction companies? Itong si Remando. Oh, how many? You're representing St. Timothy.
Good morning po, Mr. Chairman. For St. Timothy Construction po, we have 145 projects. Flood control projects. Yes, Mr. Chair. Since Since 2022, up to the present, as we speak, 122. 145. Excuse me? 145, Mr. Chair. Ang na-award sa inyo, 145 flood control projects. For the last Napanalunan 3 niyo years. yan. Yes, Mr. Chair. So, all in all, dun sa 8 companies, ilan? Dun sa 9 companies, hindi nyo alam? Out of the 400, maybe, who can answer my question from the DPWH? Maybe they have the records there. Mr. Chair, with the Just indulgence for of the the SP record- Pro Temp, Yeah. Yes, Senator Risa. kaugnay nung pagtatanong ni SP Pro Temp sa ngayon, gusto kong makapag-flash ng screenshot po nung siyam na calling cards, nung siyam na kumpanyang iyon. Calling card po ni Mr. Curly Discaya, na asawa po ni Ms. Discaya. So, mag-asawa po, dapat alam po nila in greater detail itong mga kumpanyang ito. Ito po, Mr. Chair, SP Pro Temp. Siyam na calling cards nung siyam na kumpanya, lahat sa pangalan ni Pacifico o Curly Discaya. So dapat po mas alam po, both ni Ms. Sara Discaya at Ms. Roma Discaya Rimando, ang mga detalye na tinatanong ni SP Pro Temp. Salamat, Mr. Chair, Thank you, at SP Pro thank you, Temp. Senator Risa. Okay, for the record, yung may-ari ng St. Gerard Construction, nandun yung pangalan ng asawa mo, Pacifico Discaya. Okay? Doon sa St. Timothy, sino may-ari ng St. Timothy? Ikaw si Rimando, no? Kamag-anak mo si Discaya, correct? Sabi mo, pamangkin mo. Tama? And who is this Maritoni Miligrito, the owner of Elite General Contractor? Who is this? Answer. Pinsan ko po, Mr. Chair. From the left pocket to the right pocket. St. Matthew. Nandito yung asawa mo, Pacifico Discaya. Great Pacific. Oh, ikaw, nandyan ang pangalan mo, oh. Si Sara Rowena Discaya. Kaya hindi mo mapapagkaila, eh. YPR General Contractor. Nandito rin ang pangalan mo. Miss Sara, alam mo, huwag ka magsisinungaling, ha? Amethyst Horizon. Sino si Content Amethyst na yan. Horizon? Sino si John Bryan? Kasi maangas yan pagka unang hearing ng ganyan, unang alilabas nila. Kasi nag-rehearsal yan sa bahay eh. O ngayon, pagka nasa na loob na ng Senate, wala na yan. Tiklop yung mga yan. Nyo. Who is he? Sagutin mo, Miss Rimando. I didn't know, Mr. Chair. Madam Sara. He's one of our employees. Oh, dami. Dami. Waymaker. Sino si Gerald William Discaya? He's my eldest son. Okay. Mm. Alpha Phi Omega. Yan, asawa mo. So, you confirm, lahat ng siyam na yan, ikaw ang may-ari. Tama? Part owner po. Part owner. Okay. Kaya nyo ba talaga pagsabay-sabayin yung mga construction, mga proyekto ninyo? Paano nyo nagagawa ito? Yes po, we have sufficient employees naman that can carry out and execute the project. Okay, ilan ba yung Wow. mga empleyado ninyo? Napalabas ni Senator Jinggoy yung British accent nitong si Sara Discaya, yung kanyang British accent, lumabas ho dito sa video na to, matindi. In the office po, mga 200 plus. Sabay-sabay kayong naawardan ng kontrata ng DPWH. Alam mo, nakakapagtaka dahil kayo lagi nakakuha ng DPWH contracts, ha? Sino ba talaga sa DPWH ang nagbibigay sa inyo listahan ng mga projects for Yan. bidding? Turo mo na.
Wala po akong knowledge po. Talaga? Ba't Yes, nakakapagtaka dahil yung siyam na construction companies niyo, yun ang laging favored, kumbaga, sa bidding. Kasi ang balita ko, isa kayo sa mga una nakakita at nakakapili ng mga projects. Bago pa mabuo ang National Expenditure Program, yung tinatawag natin na NEP. Parang menu lang sa restaurant na nakaka-order kayo kaagad. Sino ang point person nyo sa DPWH na nagbibigay sa inyo ng informasyon na ito, o para sa inyo, ito para sa kanya? Sino? Sir, wala po akong nakakausap po. Wala kang kilala sa DPWH. Wala po. Hindi kami maniniwala niyan, wala kayong kilala sa DPWH. Meron ako yung mga engineer, yung mga district engineers siya. Yun mga pala. Sino ang mga district engineer na kilala Napaamin mo? din. Pero hindi po sila nagbibigay ng project po sa akin. At tinatanong Yariga ko, wala naman ako sinasabi siya Yariga kung dyan. nagbibigay sila ng project. Sino ang kakilala mo sa DPWH? Sila, mga DE po. DE ng... Sabi mo, sino? Teka sandali. DE ng Laguna, Sino DE nga? ng... Banggitin mo yung pangalan. I can't remember their names kasi I don't transact on Okay, behalf of the DE ng companies. Laguna. Sino pa? DE ng Bulacan, DE ng... Is he here? Nandito ba? Yung DE ng Laguna, DE ng Bulacan, nandito ba? DE ng Bulacan nandito. Okay, Nako. paano nyo nalalaman? Yan na nga ba sinasabi natin? Nagkakalaglagan na. Nagkakalaglagan na. Ang mga projects for the bidding. Sino nagbibigay ng listahan sa'yo? We don't have a list. Naka 6 minutes ka na, erap. Loko talaga to. Loko talaga. Si Dante, loko ka talaga. Loko. 6 na ka, 6 minutes. Okay. I don't have a list po. Interjection, Mr. Chair, with the permission of the SP Pro Temp. Okay. On the DPWH na binanggit po niya, Mr. Chair. Okay. Salamat, Mr. Chair, SP Pro Temp. Dahil natatanong po ni SP Pro Temp ang DPWH din in connection sa mga diskaya. I wonder, Mr. Chair, kung natignan na po, nasilip na po ng DPWH, kung may practice ang mga diskaya companies ng pagpapahiram o pagpaparent out ng lisensya nila para mag-force multiply sa capacity nila. Para kahit 200 lang daw ang staff sa opisina, kaya nilang mag-implement ng 491 Bida-bida na naman. Ano ba yan? Bida-bida. projects or 71 projects, 145 projects in any 1 year. I wonder, Mr. Chair, kung nasilip na po yun ng DPWH. Incidentally, Senator Risa, you are the next interpellator, so you may want to continue with your 5 minutes. Thank you. Will do. Thank you, Mr. Pinatapos Chair. mo na ba ako, Chair? Ha? Okay. One last question, if I may. One last question, Mr. Chair, Senator Risa. Madam Diskaya, saan nyo ba kinukuha yung mga coaching imported, mga luxury cars? 28 po. 28 lang. Yes. Ano ito mga ito? Rolls-Royce, Ferrari? I don't have a Ferrari. Ano yung mga luxury cars? Lamborghini? No rin. Cadillac. Saan binili? Sagutin mo na. Saan mo binili? Sa dealer po. Sino dealer? Dito, local? Local dealer o sa abroad? Freebell Enterprises tsaka yung isa Auto Art. Dito, sa Pilipinas? Yes po. Hindi ka nag-import? No po. Dito, may dealer ng mga Yes po. Rolls-Royce. May dealer ng Rolls-Royce meron dito. po. Ano pa yung mga ibang luxury cars mo? Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw, Pilipinas!